Nakakakalahati na nga tayo ng taon dahil ngayon ay June 1 na ng taon na 2025 at kahit papano napakadami nang nagsimula or yung mga silent viewer natin nakapagsimula na sila ng kani-kanilang printing business or kahit sabihin natin na side hustle dahil kahit papano print pa lang yung kanilang mga ino-offer. And ituloy-tuloy nyo lang yan mga tropa. Maraming salamat sa mga naniniwala sa mga pinagsasabi ko dito sa ating YouTube channel. At kahit papano maraming nauto at nabuksan yung kanilang mga isipan nang dahil sa panonood dito sa YouTube channel natin. Pero bago natin simulan yung content natin para sa ngayong araw na to, gusto ko lang muna kayong sabihan or baka gusto ninyong mag-avail ng template for printing business na package na talaga siya, as in one time payment mo lang siyang babayadan. At salamat sa mga nagpi-feedback at sa mga nakapag-avail na ng cloud server natin or even mga Canva Pro or mga application for printing business. Basahin nyo na lang yung mga feedback ng mga nakapag-avail na dito sa ating Facebook page. At simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Mga tropa, isa sa mga napaka-importanting aspeto kung papasok ka sa isang business or kahit na hindi printing business ay yung tinatawag na down payment. At siguro naman malamang sa malamang narinig nyo na yung salitang down payment. Napaka-importante niyan mga tropa, lalong-lalo na dito sa printing business or kahit na anong business na papasukin mo. Kung meron kang mga client or mga possible customer na mag-a-avail ng serbisyo mo na mga possible na i-crop mo, halimbawa na lang mga sticker, mugs printing, or even mga wedding invitation dahil tungkol dyan yung content natin sa down payment. Gusto ko lang munang i-shoutout etong tropa natin na si Inkfinite Prints na talaga namang solid sumuporta sa atin to nung unang-una pa lang na nagsisimula tayo dito sa YouTube channel. Sila na yung mga nauuna or talagang active na nagme-message, nangangamusta, nakakakwentuhan ko at talagang super quality ng mga kinakraft nila mga tropa. Bisitahin nyo rin yung kanilang Facebook page para kahit papano ma-inspire kayo at ganahan din kayo dito sa printing. Shoutout sa'yo Inkfinite Prints at medyo hihiramin ko lang yung image mo dito na in-upload tungkol nga dito sa payment first policy or sabihin na natin na down payment talaga. Bakit importante etong aspeto ng down payment? Kasi mga tropa, dyan ka kukuha ng sabihin na natin na pangbili mo ng materyales dun sa gagamitin mong ika-craft mo or kung anong materyales yung kailangan mo. Kasi unang-una, hindi ka naman masyado maraming pera na para ikaw muna yung mag-abono or sabihin na natin naman na meron ka na stocks or napakadami mo ng mga materials dyan na kaya mong abunuhan. Papaano na lang kung yung nag-avail sa'yo or yung customer mo inindyan ka or yung tipong naglaho ng bula, di nalugi ka na naman. At umpisa ka pa lang sa business na to, nalugi ka na nga kagad. Kaya napaka-importante talaga ng payments first or yung tinatawag na merong down payment. 30% kung medyo nahihiya ka na hingiin yung kalahati. Or sabihin na natin na kung medyo talagang seryoso ka sa business na yan, 50% talaga dapat ang iyong hihingiin. And sabihin mo na din sa customer mo na kung pwede, 100% na rin niya kung talagang medyo may tiwala siya sa'yo. Pero I doubt na kung medyo baguhan ka, magbabayad talaga agad ng 100% yan. Depende na lang kung kakilala mo or tropa mo, talagang babayaran ka agad yan. Pero mga tropa, no, kahit na tropa mo, hingian mo pa rin ng down payment. Ako mga tropa, na experience ko yan tandaan nyo to. Etong nag-avail sa akin nung nagsisimula pa lang ako, teacher siya mga tropa. Isipin mo, teacher siya sa isang kolehiyo sa public school na university pala, ayun no. Hindi niya ako binayaran mga tropa. Nagsisimula pa lang ako na even tropa ko na siya. As in,
medyo matagal ko na siyang kaibigan, pinagpalit niya yung pagkakaibigan namin sa kakarampot na presyo. Ayun, hindi niya na ako pinapansin, hindi na ako nare-replyan, sinisin niya na ako na kahit na initsapwera ko na yung inabil niya sa akin na rep magnet na 10 pieces, sabihin na natin na 350 yung singil ko doon dahil 35 pa lang yung singil ko noon. Medyo bago pa lang dahil nagsisimula pa lang ako, kaya mura lang yung singil ko noon. And ipinalalamove ko na sa kanya, mga tropa. Ako na yung gumastos ng pampalalamove. And naging TY, talagang pinagpalit niya yung pagkakaibigan namin, mga tropa, no? Kaya kahit nakaibigan mo yan, kailangan laging may down payment. 30% dapat hindi nabababa dyan. Ayan na yung sagad na sagad. Kung tipong yung customer mo medyo walang tiwala sa'yo dahil konti pa lang yung mga posting mo, konti pa lang yung nag-a-avail sa'yo, or basta simulan mo sa 50 or 30, basta wala nang bababa pa doon. Eto, mga tropa, no, meron akong nakita na post nung nakaraan pa to, as in parting January or February. Ngayon ko lang talaga na itapik yung tungkol dito sa payment policy na down payment dapat meron 30%, 50, or 100%. Eto, isi-share ko sa inyo yung image na nakita ko. I-blur na lang natin yung mukha nung kung sino man yung Poncio Pilato na nag-avail para kahit papaano safety tayo sa mga shit dito. Eto, no, nakita ko siya sa isang group. May pangalan na Binyan Marketplace. Sabi dito nung nag-post, "Good afternoon everyone, baka kilala nyo po or may nakakakilala nung nagpagawa daw sa kanya kasi daw souvenirs yung pinagawa sa kanya and nabook na daw niya sa Lalamove nung 3 PM nung araw na yon, kaso hindi na daw sila makontak and nakikisuyo daw siya para malaman kung nasaan yung Poncio Pilato na nag-avail." Ayan yung sinasabi ko sa inyo, yung mga ganyan, no, wedding souvenirs, napakalaki ng magagastos mo dyan na materyales. Nasabihin na natin halimbawa mugs print, sa ganyan gagastos ka niya ng usually mga 35 or 50. Paano kung napakadaming nag-avail or mahigit 50 yung in-avail and nagsisimula ka pa lang, di lugi ka na kasi hindi mo naman na pwedeng ibenta yung personalized or yung kinrap mo para dun sa specific na tao dahil may label yon na para sa kanya lang, diba? Dahil ayun nga yung business natin na mag-craft ng souvenir as customized or personalized para dun sa nag-avail, diba? And nakakaawa etong nag-comment dito dahil nabasa ko parang baguhan lang din daw siya. And yung mga nagko-comment, no, eto sabi neto, may down payment po ba sila? And wala daw. Kung nagsisimula ka pa lang sa business, kahit ano, huwag kang mahiya, mga tropa. Kaya ka nga nag-business kasi gusto mo, ikaw yung masusunod. Ikaw ang boss sa business na to. Huwag kang tanga-tanga. Yung tipong parang nahihiya ka na, nakakahiya maningil, nakakahiya magsingil ng down payment, isarado mo na yung business mo, magpalit ka na ng ititinda mo, yellow na lang yung itinda mo para kaliwaan, diba? Pero kung mga ganito, mga crafting, mga printing, yung mamumuhunan ka, nako, malulugi ka at magagaya ka dito. Huwag ka din na uhaw sa customer. Yung tipong, boss, magkano paggawa? Boss, eto yung logo ko. Halimbawa, mga sticker or nagsisimula ka pa lang, boss, eto yung logo ko. Kailan ko agad makukuha? May mga ganyan And ikaw, uhaw ka sa customer, gagawin mo agad, ipiprint mo agad nang walang down payment. Ako, mga tropa, isang beses lang ako nagkamali dun talaga sa kaibigan ko na teacher na yun, mga tropa. Professor nga siya sa isang university, di ba? Pinagpalit pa niya yung pagkakaibigan namin na kahit na konting chat ko lang sa kanya or ibang topic yung gusto kong pag-usapan, wala na, sinisin na lang niya talaga ako, no? Nakakalungkot. Kaya napaka-importante talaga ng down payment na kahit tropa or kakilala mo pa. And basahin pa natin yung mga nag-comment dito. Sabi dito, no, dapat mga ganyan nagpapa-down payment ka, and which is true. Kaya ginagawa ko tong content na to. Advice lang po next time sa next customer mo na ganyan yung gawin mo, magpa-down payment. And sabi pa nung iba, yung iba po kasi di pumapayag, akala nila ini-scam. Ayan ang sinasabi ko sa inyo dahil uhaw na uhaw kayo sa customer. Kung ayaw mag-down payment, move on to the next if you're done with your ex, di ba? So anyway, basta gano'n, no, huwag kayong uhaw. Sa tingin ko, etong
yung nag-comment, and pala nabasa ko nga talaga, talagang baguhan pa lang siya, kaya ganito. Kaya ganyan yung nararanasan niya. Kaya wag na wag nyo yan gagawin. Kung ayaw maniwala sa inyo ng kung hindi nyo kilala yung customer, hayaan mo. Move on. Wag nyo nang replyan. Hayaan nyo na siya. Napakadaming tao sa mundo. Sabi nga nung mentor ko, 100 million ang tao sa mundo. Kaya yung iba dyan, utuin natin. Diba? So ayan, sabi niya, dahil nga daw yung iba hindi pumapayag, akala scam, kaya ayaw mag-down payment, sila kaya po puro kami paubaya. Ayan kasi, wag kayong magpapaubaya, wag kayong uhaw na uhaw sa customer. And sabi niya dito, kami po in-scam, ilang beses na po kami na-scam ng customer. Nasa kanila parcel tapos di nila binabayaran, many times. Sobrang tanga naman na itong nag-post na to, mga tropa. Many times mo na palang na-experience and inuulit at inuulit mo pa. Sa mga nanonood dito sa channel natin, para hindi nyo na to gawin, wag kayong uhaw na uhaw sa customer. Kung wala, yung time na wala kang customer, gawin mong mag-seminar ka sa sarili mo. Manood ka ng mga ibang kinakraft ng iba and gayahin mo, medyo i-improve mo, 'di ba? Para walang sayang, kasi dito sa printing business, manood ka sa iba, alam ko naman na sa tingin nyo, kaya ko to. Huwag kayong manghinayang sa materials na gagamitin ninyong pang-practice, dahil ayan na yung parang pinaka-tuition fee ninyo, at mas makakatipid kayo kung kayo mismo yung makaka-discover ng artistic dyan sa pagka-artistic ninyo, yung mga nafe-feel ninyo dyan sa katawan ninyo, no? Kung meron kayong art sa katawan, kayo makaka-discover nyan. And I highly suggest na huwag na kayong mag-attend ng seminar, kayang-kaya nyo naman kasi yan 'di ba? Napakadali lang yan. So eto nga, inabot daw nung rider, di din po binayad sa amin rider. Ayan mga tropa. So eto naman tip ko, kung halimbawa nagpapabook kayo sa mga Lalamove or kung ano man, Grab, and usually Lalamove, ang gagawin nyo mga tropa, pwedeng kayo na yung mag-book. Basta dun na yung bayad sa pipick upan, and wag ninyong i-deliver hanggat hindi pa 100% ninyo na nare-receive yung pinaka full payment, para wala na kayong obligasyon ba, 'di ba? So ang mangyayari kung mawala man yung parcel, ang point na nun, Lalamove na yung may problema, at picturean ninyo yung magdi-deliver na Lalamove rider, patanggal ninyo yung helmet, tanggal lahat, kita mo ka, picturean ninyo yung plaka ng motor. Ganun talaga ang gagawin nyo mga tropa, at tignan ninyo dun sa application kung parehas ba yung muka nung rider sa application tsaka sa personal, kasi yung iba binibenta yung account ng Lalamove. 'Di ba? Utak ang gamitin mga tropa, huwag kayong tatanga-tanga sa lahat ng papasukin ninyo. Hindi ko naman sinasabi na magaling talaga ako sa mga gantong aspeto, dahil isipin nyo nga, yung kaibigan ko nga, 'di ba, nabudol din ako, hindi ako binayaran. Kaya sinishare ko sa inyo to para alam nyo na yung gagawin. 'Di ba? So ayun. So basahin pa natin yung mga mangilan-ngilan dito. Kaya nga po ma'am, sobrang nakakalungkot daw ng mga nangyayari sa kanila. Di daw nila naiisip yung hirap at effort na yung mga pinagagawa nila. So ayun nga, kasi huwag kayong uhaw sa customer. Inuulit-ulit ko. So eto yung pagmumukha nung mga possible na ng scam, no? Hindi ko alam kung eto talaga yung tunay na mga pagmumukha nito, no? Anyway, i-blur naman natin yan. Nakita ko lang to sa isang post, no, sa Binyan Market Groups. Sobrang tagal na, parang around January or February pa. Ayan, no? Hindi ko alam sa inyo kung nakita nyo tong post na to, pero malamang sa malamang nakita nyo to. Ayan, no? Napakaganda pa naman nung pagkakabalot nung seller or nung pinaka nag-craft. Oh, tignan nyo naman, talagang sa tingin ko sobrang tibay ng pagkakabalot And eto si Lalamove rider, 'di ba? Eto yung kinraft, hindi ko alam kung anong itsura na itong souvenirs na to, kung ano man to. Hindi pa ako naaagawa ng ganito personally. Eto may mga decals, no? Ayan. So, ayan, kahit pa paano, meron akong na-share sa inyo na mga experience na dapat hindi na ninyo magawa, or konting kapal lang ng mukha na magsingil
30% kung wala or wala ka pang tiwala sa sarili mo na magsingil, or 50% kung okay ka na or medyo palagay ka ng manghingi ng down payment, and isabi mo na kung kaya na or pwede nang mag full payment, singilin mo ng 100%, diba? Kaya mga tropa, kung mag-i-start ka ng printing business at balak mong mag-open sa Lazada, sa Shopee, TikTok, or kung ano pa man, make sure mo na naka-turn off yung COD at talagang payment first, or kung ano man yung pwedeng mabayad sa'yo na agad-agad para naman hindi ka malugi. Kagaya nga dun sa idol ko, talagang wala siyang COD, talagang payment first lang. And time to time, i-update mo yung customer mo. Kahit konting kibot mo lang or meron ka ng isang nagawa, i-update mo yung customer mo. Kasi para mapalagay din yung customer mo. Dati nga, yung nagsisimula pa lang ako, na-print ko na yung sticker, pinipicturan ko, sinesend ko kay customer kahit naman nabi akong ginagawa. May kinakat ako, sinesend ko kay customer, boss, kinakat ko na, eto. Boss, pinapackaging ko na, eto. Boss, isesend ko na ba, eto. Diba? Para kahit papaano pumalagay yung loob ng mga customer nyo, and sooner or later mga tropa, as times goes by, lalaki na yung page ninyo, dadami na yung good feedback dyan, at maniniwala na yung ibang mga customer at hindi na kayo pagdududahan. Kung ayaw mag down payment, move mga tropa, move sa next na customer na possible. So ayun na lang, dito na natin tapusin yung content natin. Salamat sa mga patuloy na nagko-comment at sa mga nakakaintindi ng mga gusto kong ipunto dito sa channel natin. Sa mga gusto nga mag-avail ng mga printing template, message lang. Pasensya na kung medyo mahaba tong content natin dahil napaka-importante talaga neto na tahakin etong pagkakaroon ng down payment para hindi kayo malugi. Lalong-lalo na hindi tayo pare-parehas na maraming pera. So ayun lang. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili